Hawak ni Elara ang nag-iisang yaman niya sa buong mundo, isang luma at kupas ng litrato. Bawat gabi, bago siya matulog sa maliit at malamig na silid ng mga katulong, ito ang kanyang tinititigan. Sa litrato, dalawa silang nakangiti. Siya, isang 13 anyos na dalagita na may pangarap, at sa tabi niya, ang nakababatang kapatid na si Miguel, ang kanyang nag-iisang pamilya, na may mahigpit na yakap sa kanyang baywang. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang ngiting iyon. Isang pangako ang binitiwan niya sa hangin sa gabing iyon, hahanapin niya si Miguel, bubuin niyang muli ang kanilang pamilya, kahit anong mangyari. Ang pangakong iyon ang nagdala sa kanya rito, sa loob ng isang mansyon na kasinlaki ng isang simbahan, ngunit kasintamlay ng isang puntod. Ito ang unang araw niya bilang kasambahay sa tahanan ng mga imperial. Kailangan niya ang trabaho, kailangan niya ang pera. Bawat sentimong kikitain niya ay isang hakbang palapit sa kapatid niya. Itinago niyang muli ang litrato sa ilalim ng kanyang unan, huminga ng malalim at pinilit mumiti. Kaya mo to, Ara. Para kay Miguel. Kinabukasan, ang determinasyon niya ay agad na sinubo. Habang naghahain ng agahan, isang mamahaling baso ang dumula sa nanginginig niyang kamay. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng mansyon. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man niya mapulot ang mga bubog, isang malamig at makapangyarihang boses ang dumagundong sa kanyang likuran. Ano yan? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan si Sir Dante Imperial. Ang amo niya. Nakasuot ito ng isang itim na business suit, at ang kanyang mga mata ay mas matalim pa kaysa sa mga bubog na nagkalat sa sahig. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ramdam ni Ara ang bagsik na nagmumula rito. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, nanginginig niyang sabi, habang mabilis na yumuyuko para linisin ang kalat. Huwag mong hawakan yan, utos ni Dante, ang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Baka masugatan ka pa at madagdagan ang gastos ko. Lumapit ito, at bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Ara. Tumayo ito sa mismong tapat niya, napakataas, na para bang si Ara ay isang langgam na handa na niyang tapakan anumang oras. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang basong yan? Siguro'y katumbas na ng isang buwang sahod mo sa probinsya ninyo. Isang mainit na likido ang tila umakyat sa mga mata ni Ara. Pakiramdam niya ay bigla siyang lumiit. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Yumuko na lamang siya, ayaw ipakita ang luhang nagbabadyang tumulo. Sa susunod na may babasagin ka, siguraduhin mong gamit mo na ang babasagin mo, hindi ang gamit ko. Maliwanag? Oo po, sir, halos pabulong niyang sagot. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, isang tunog ng sukdulang pagkainis, bago ito tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Hindi man lang ito nag-agahan. Naiwan si Ara na nakayuko, pinipigilan ang hikbi. Unang araw pa lang, Ara. Unang araw pa lang. Nang medyo kumalma na siya, isa sa mga mas matandang kasambahay, si Manang Tess, ang lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Hayaan mo na yon, iha. Ganyan talaga si Sir. Laging mainit ang ulo mula ng Hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Halika na, ako na dyan. Ayusin mo na lang ang silid laruan ni Sir Leo. Tumango si Ara at nagpasalamat. Habang paakyat siya sa hagdan, iniisip niya kung kaya niya bang magtagal sa impyernong ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid laruan, lahat ng kanyang pagdududa ay pansamantalang naglaho. Sa gitna ng isang kwartong puno ng mga laruan na mukhang hindi pa nagagalaw, sa tabi ng isang malaking bintanang salamin, nakaupo sa sahig ang isang maliit na bata. Siya siguro si Leo. Nakatalikod dito sa pinto, yakap-yakap ang isang luma at maruming teddy bear, habang tahimik na nakatingin sa labas, sa malawak ngunit walang buhay na hardin. Mayroong lungkot sa buong pagkatao ng bata, isang lungkot na hindi nababagay sa kanyang murang edad. Dahan-dahan, lumapit si Ara na parang ayaw gumawa ng anumang ingay. Naupo siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa bata. Hindi nagsalita si Ara. Ngumiti lang siya, isang maliit at maingat na ngiti. Naramdaman siguro ng bata ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Sir Dante, malalim at maitim, ngunit walang bakas ng galit o bagsik.
Ang nakita ni Ara ay purong kalungkutan. Hindi umiti pabalik ang bata. Tinitigan lang siya nito at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Ngunit para kay Ara, sapat na iyon. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili sa bata, isang taong nalulungkot at nag-iisa sa isang napakalaking mundo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na lang para kay Miguel ang pananatili niya rito. Para na rin sa batang ito. Titiisin niya ang lahat, kahit ang kalupitan ni Sir Dante, para lang masigurong may isang taong mingiti para sa batang ito araw-araw. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang mga gawain, naatasan siyang linisin ang library at ang katabi nitong opisina ni Sir Dante. Maingat siya sa bawat kilos, takot na baka may mabasag na naman siyang isang bagay na nagkakahalaga ng kanyang buong pagkatao. Ang opisina ni Sir Dante ay salamin ng may-ari nito, madilim, maayos at malamig. Gawa sa dark mahogany wood ang malaking mesa at mga estante ng libro. Habang nagpupunas ng alikabok sa isang mababang estante, isang bagay ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang sirang picture frame, nakasandal sa pader sa likod ng mga libro, na tila sadyang itinago. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Bali ang isang gilid ng mamahaling silver frame. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang litrato sa loob. Punit ito sa gitna. Sa kaliwang bahagi ng punit ay ang nakangiting mukha ng isang mas batang bersyon ni Sir Dante. Ibang-iba ito sa among nakilala niya. May kislap sa mga mata nito, isang kislap ng saya. Ang kanang bahagi naman ay nagpapakita ng balikat at buhok ng isang magandang babae. Ang mukha nito ay sinadyang punitin at tanggalin. Sino ang babaeng ito? Ang asawa niya? Bakit punit ang kanilang litrato? Bakit sira ang frame? Libo-libong tanong ang nabuo sa isip ni Ara habang hinahaplos ng kanyang daliri ang magaspang na punit sa gitna ng litrato. Nararamdaman niya ang bigat ng kwento sa likod nito, isang kwentong puno ng sakit at galit. Masyado siyang nalibang sa kanyang pag-iisip, kaya't hindi niya namalayan ang papalapit na panganib. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Napatalon sa gulat si Ara, at kasabay nito ay ang pagkahulog ng picture frame mula sa kanyang mga kamay. Lumikha ito ng malakas na kalansing sa sahig. Nakatayo sa may pinto si Dante, ang mukha ay mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas. Ang mga mata nito, na nakatutok muna sa sirang frame sa sahig at pagkatapos ay sa nanginginig niyang mga kamay, ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, ang bawat salita ay mabagal, mabigat at puno ng banta. Sinong nagsabi sa iyong pakialaman mo ang mga gamit ko? Galit. Iyon ang unang emosyong gumising sa sistema ni Dante Imperial. Isang dalisay at nag-aalab na galit na tila sinindihan ng gasolinang ibinuhos sa isang lumang sugat. Ang sirang picture frame sa sahig. Ang babaeng iyon, ang bagong katulong, na hinahawakan ang nag-iisang piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang itapon ngunit hindi rin kayang ayusin. Sinong nagsabi sa iyong pakialaman mo ang mga gamit ko? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na mas malamig at mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga, ang panginginig ng mga balikat nito. Nakita niya kung paano ito napatitig sa kanya, na para bang isa siyang halimaw na biglang lumitaw mula sa dilim. At sa isang parte ng kanyang utak, alam niyang ganoon nga ang itsura niya. Ngunit wala siyang pakialam. Ang silid na iyon, ang mesang iyon, ang litratong iyon, teritoryo niya iyon. Isang sagradong lugar na binuo ng pagsisisi at sakit. Walang sinuman ang may karapatang pumasok doon. Umalis ka, mariin niyang utos, itinuturo ang pinto. At sa susunod na makita kitang lumagpas sa linya mo, sa labas ka ng mansyon na ito pupulutin. Mabilis pa sa 4:00 tumalima ang dalaga. Hindi ito lumingon pabalik. Naiwan si Dante sa katahimikan ng kanyang opisina, ang puso niya ay kumakabog dahil sa galit. Pinulot niya ang frame, maingat na inilayo ang mga daliri sa bubog, at tinitigan ang punit na larawan ni Isabela. Ang ngiti niya. Ang mga mata niya. Ang kasinungalingan sa likod ng lahat ng iyon. Padabog niyang ibinalik ang frame sa dati nitong taguan sa likod ng mga libro, na para bang sa pagtatago nito ay maitatago rin niya ang mga alaala. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Mga papeles, mga tawag, mga numero. Iyon ang mundo niya. Isang mundong may lohika at kontrol. Ngunit ang imahe ng katulong, si Ara,
iyon ang pangalan niya, ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito. Naiinis siya. Naiinis siya dahil naapektuhan siya. Dapat ay isa lamang itong anino sa kanyang pamamahay, isang taong tagalinis ng kanyang dumi. Ngunit mayroon sa dalagang iyon isang katahimikan, isang uri ng katatagan na hindi niya inaasahan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw ang malawak na hardin, nakita niya ito. Nakaupo si Ara sa damuhan at sa harap niya ay si Leo. Ang anak niya. May hawak na bola si Ara, marahan itong iginugulong papunta kay Leo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Dante ang isang tunay na ngiti sa labi ng kanyang anak. Isang maliit na tawa pa nga ang tila narinig niya sa hangin. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Dante sa kanyang dibdib. Isang halo ng paninibugho at pasasalamat. Siya, ang ama, ay hindi iyon nagawa. Sinubukan niya ang lahat, mga laruan, mga gadget, mga mamahaling bakasyon, ngunit ang lungkot sa mga mata ni Leo ay hindi nawala. Ngunit ang babaeng ito, sa loob lamang ng isang araw, sa pamamagitan lamang ng isang simpleng bola, ay nagawa iyon. Nag-iwas siya ng tingin, bumalik sa kanyang mga papeles, ngunit ang imahe ng nagtatawa ng si Leo ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang pagkainis niya kay Ara ay unti-unting nababahira ng pagkalito. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang isang matinis na boses mula sa ibaba. Dante, darling. I'm here. Napapikit si Dante. Si Beatrice. Ang business partner niyang mas interesado sa estado ng kanilang relasyon kaysa sa estado ng kanilang kumpanya. Bumaba siya ng hagdan sa pilitang ngumiti. Naabutan niyang nakatayo si Beatrice sa gitna ng sala, nakapamiwang, habang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Ara na nagpupunas ng isang florera. Hoy, anong pangalan mo? Kumuha ka nga ng juice para sa akin. Make it quick, mayabang na utos ni Beatrice na may kasama pang pislag ng kanyang mga daliri. Kitang-kita ni Dante ang pagkagulat at hiya sa mukha ni Ara. Yumuko ito at takmang aalis para sumunod. Ngunit bago pa man ito makahakbang, isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Dante na kahit siya ay nagulat. Beatrice. Napalingon si Beatrice, ang mga labi ay nakanguso sa isang matamis ngunit pekeng ngiti. Yes, darling. She's Evi's staff, not yours, malamig na sabi ni Dante, tinititigan ito ng diretsyo sa mata. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin o kay Manang Tess. Stop it, si. Natigilan si Beatrice. Ang pekeng ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkainis. Tumingin ito kay Ara na may pagbabanta, pagkatapos ay kay Dante. Umiti itong muli, ngunit halatang pilit na. Oh, of course, darling. I was just Anyway, let's talk about the Clark project. Umakyat sila sa opisina, ngunit naiwan ang tingin ni Dante sa gulat na ekspresyon ni Ara. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marahil ay dahil ayaw niyang may ibang nag-uutos sa loob ng kanyang teritoryo. O marahil ay may iba pang dahilan na ayaw niyang aminin sa sarili. Ilang oras silang nag-usap ni Beatrice, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Nang sa wakas ay nakaalis na ito, bumalik siya sa bintana. Wala na roon sina Ara at Leo. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang bumalot sa kanya. Gabi na nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang opisina. Si Ara. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi nakalmado. Puno ito ng taranta. Sir! Si Leo po. Sir, ang taas po ng lagnat. Ayaw po magpatahan. Isang matalim na kaba ang biglang kumirot sa kanyang dibdib. Si Leo. Binitawan niya ang lahat ng hawak at tumakbo paakyat sa silid ng anak. Naabutan niya si Ara na yakap-yakap si Leo. Umiiyak ang bata, nanginginig, at ang balat nito ay namumula sa taas ng lagnat. Sa tabi nito, si Ara ay halatang natataranta, ngunit pilit na pinapakalma ang sarili. Tumawag ka na ba ng doktor? Tanong niya agad. Opo, sir. Papunta na raw po, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig. Pero ayaw po niyang bumitaw sa akin. Nawala ang lahat ng galit at inis ni Dante. Ang natira na lang ay ang takot ng isang ama. Lumapit siya, kumuha ng thermometer. 39.5 degrees. Masyadong mataas. Kumuha ka ng planggana na may maligamam na tubig at bimpo. Bilis, utos niya. Tumakbo si Ara.
pagbalik nito, nagsimula silang magtulungan. Si Dante ang humawak kay Leo habang si Ara naman ay maingat na pinupunasan ang noo, liig at mga braso ng bata. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ni Leo at ang kanilang mga mabibigat na paghinga. Dumating ang doktor, nagbigay ng gamot at sinabing kailangan lang bantayan ang lagnat. Nang makaalis ang doktor, ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang malamig na katahimikan ng mansyon. Ito ay isang katahimikang puno ng pinagsamang pag-aalala. Magdamag silang gising. Salitan sila sa pagpunas kay Leo, sa pag-check ng temperatura, sa pagsubok na painumin ito ng tubig. Nakita ni Dante ang isang panig ni Ara na hindi niya akalaing umiral. Sa gitna ng pagod, hindi ito nagreklamo. Ang mga kilos nito ay puno ng kalinga, ang mga bulong nito kay Leo ay puno ng lambing. Hindi ito kilos ng isang katulong na ginagawa lang ang trabaho niya. Ito ay kilos ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Madaling araw na nang sa wakas ay bumaba ang lagnat at mahimbing na nakatulog si Leo. Napabuntong hininga ng ginhawa si Dante. Nang lumingon siya, nakita niya si Ara na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Nakasandal ang ulo nito sa pader at ang mga mata ay nakapikit na sa sobrang pagod. Ngunit kahit sa pagtulog, ang isang kamay nito ay nanatiling nakahawak sa maliit na kamay ni Leo. Tinitigan ni Dante ang mukha ng dalaga. Walang kolorete, bahagyang magulo ang buhok, at may bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa liwanag ng dim na table lamp, may nakita siyang ganda, isang payak at totoong ganda. Isang hindi pamilyar na damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Isang uri ng init. Napansin niyang bahagya itong nanginginig. Napansin niyang bahagya itong nanginginig sa lamig. Sa isang iglap, nawala ang sihi na si Dante Imperial at ang natira ay isang lalaki lamang. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang maliit na kumot na nakatupi sa dulo ng kama ni Leo. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ara, bawat kilos ay maingat para hindi ito magising. Ang hangin sa pagitan nila ay tila bumigat. Ilang pulgada na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Mula sa malapit, kitang-kita niya ang mahahabang pilik mata nito na bahagyang gumagalaw, ang payapang paghinga nito. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mukha nito, at isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na alisin. Isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na alisin iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig. Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri habang papalapit sa mukha ng dalaga. Ang layunin niya ay simple lang, alisin ang hibla ng buhok na iyon. Ngunit habang papalapit ang kanyang kamay, naramdaman niya ang init na nagmumula sa balat nito, at isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang mga ugat. Halos masalat na niya ito, ang kanyang mga daliri ay 1 sentimetro na lang ang layo. Ang katahimikan na bumagsak sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa buong mansyon. Nakatitig lang si Ara sa mga mata ni Dante, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi isang bagay na mas komplikado, isang bagay na tila pagkagulat at pagkalito. Ang kamay nito ay nanatiling nakabitin sa hangin, 1 pulgada mula sa kanyang pisngi. Ang init mula rito ay nararamdaman pa rin ni Ara, isang multo ng haplos na hindi nangyari. Bigla, na para bang napaso, mabilis na ibinaba ni Dante ang kanyang kamay. Nag-iwas ito ng tingin at tumayo ng tuwid. Ang malambot na ekspresyon sa mukha nito kanina ay biglang naglaho, na para bang isang bakal na kortina ang muling isinara sa pagitan nila. Magpahinga ka na, sabi nito, ang boses ay muli na namang naging malamig at walang emosyon. Marami ka pang gagawin bukas. Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid, isinasara ang pinto sa likuran niya nang walang anumang ingay. Naiwan si Ara na tulala sa upuan, ang puso niya ay kumakarera. Paulit-ulit na. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Ang titig. Ang kamay na muntik nang dumampi sa kanyang pisngi. Ang biglaang paglamig ng pakikitungo nito. Para siyang pinaglaruan ng tadhana, pinatikim ng isang saglit na init, para lang bawiin at ibalik sa mas matinding lamig. Kinabukasan, ang inaasahan niyang awkward na pagkikita ay naging isang ehersisyo sa pagiging invisible. Si Sir Dante ay parang hangin. Dumadaan ito sa tabi niya na para bang isa siyang kasangkapan, isang bahagi ng pader. Kung may iutos ito, hindi sa kanya direkta, kundi kay Manang Tess.
Manang, pakisabi sa kanya na linisin ang kotse. Manang, kailangan ko ng kape. Bawat salitang dumadaan sa ibang tao ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya ulit kaysa sa ganito. Ang galit, kahit masakit, ay isang kumpirmasyon na nakikita siya. Ang katahimikan at pagwawalang bahala na ito mas malupit. Bumabalik ang pakiramdam na siya ay isang basahan, isang walang halagang bagay sa loob ng malaking bahay na ito. Nang araw na iyon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa sala, ipinatawag siya ni Manang Tess. Ara, pinapalinis ni Sir ang dating silid ni Maam Isabella. Natigilan si Ara. Ang silid ng yumaong asawa nito. Ang sagradong lugar na alam niyang walang sinuman ang pinapapasok. Sigurado po kayo, Manang. Iha. Yon ang utos niya. Maging maingat ka lang, ha? Baka magbago pa ang isip noon. Puno ng kaba, kinuha ni Ara ang kanyang mga gamit sa paglilinis at umakyat sa ikalawang palapag. Ang pinto ay nasa dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas. Tinulak niya ito ng marahan. Isang amoy ng alikabok at lavender ang sumalubong sa kanya. Ang buong silid ay nababalutan ng puting kumot na para bang isang eksena sa pelikula kung saan ang oras ay huminto. Maingat niyang inalis ang takip sa isang mesa, pagkatapos ay sa kama, pagkatapos ay sa isang malaking kabinet. Ang mga gamit ay magaganda at mamahalin, ngunit mayroon itong kalungkutan. Isang silid na naghihintay sa isang taong hindi na babalik. Habang naglilinis siya sa tabi ng kama, binuksan niya ang maliit na drawer ng bedside table para punasan sa loob. Sa ilalim ng isang manipis na libro, may nakita siyang isang itim na leather-bound na notebook. Isang sketchpad. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, kinuha niya ito. Hindi ito tama. Pakikialam ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Nanginig ang kanyang hininga. Ang mga guhit sa loob ay buhay na buhay. Mayroong drawing ng mukha ni Leo noong sanggol pa ito. Mayroong drawing ng hardin ng mga bulaklak ng isang aso. Lahat ay iginuhit ng isang kamay na puno ng talento at pagmamahal. Ito siguro ang kaluluwa ni Isabella, ang babaeng nasa punit na litrato. Binuklat niya ng binuklat ang mga pahina, bawat isa ay mas maganda kaysa sa nauna. Hanggang sa marating niya ang huling-huling pahina. Natigilan si Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Ang nasa huling pahina ay hindi isang portrait o isang bulaklak. Ito ay isang lugar. Isang lugar na kilalang-kilala niya. Nakatayo roon, sa gitna ng papel, ang guhit ng isang lumang simbahang bato. Sa likod nito ay ang pamilyar na hugis ng bundok arayat. At sa gilid, isang malaking puno ng mangga na may nakaukit na 2 letra sa puno nito, A at C. Ang simbahan ng San Mateo. Ang bayan niya. Ang puno ng mangga kung saan sila huling naglaro ng kanyang ama, bago ito nagpaalam na magtatrabaho sa Maynila at hindi na bumalik. Paano? Paano nangyari ito? Paano naguhit ng asawa ni Sir Dante ang pinakatatagong alaala ng kanyang pagkabata? Ang ibig sabihin ba nito ay magkakilala sila? Ang ibig sabihin ba nito ay may alam si Isabella sa kinaroroonan ng kanyang pamilya? Isang napakalaking pag-asa ang biglang bumuhos sa kanyang puso, tinatangay ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ito na ba ang sagot? Ang koneksyon? Nakalimutan niya ang kanyang posisyon. Nakalimutan niya na isa lang siyang kasambahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang guhit, ang pag-asa. Mahigpit na hawak ang sketchpad, tumakbo siya palabas ng silid, hinahanap si Sir Dante. Nakita niya ito sa library, nakatayo at nagbabasa ng isang libro, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nagdalawang isip. Sir! Sir, tingnan niyo po ito, sigaw niya, ang boses ay puno ng pananabik at hindi makapaniwalang saya. Lumingon si Dante, ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang pag-istorbo. Ngunit nang makita nito ang sketchpad sa kamay ni Ara, ang mukha nito ay biglang nagdilim. Hindi ito pinansin ni Ara. Masyado siyang abala sa kanyang nadiskubre. Lumapit siya at buong pananabik na itinuro ang drawing. Sir, ito po yung bayan ko. Ito yung simbahan namin. Paano po nalaman ng asawa ninyo ang lugar na to?
Kilala po ba niya ako? Tinitigan ni Dante ang drawing, pagkatapos ay ang nagniningning na mga mata ni Ara. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang bawat bakas ng pagkalito o kahinaan mula sa nakaraang gabi ay ganap na naglaho. Ang nakatayo sa harap ni Ara ngayon ay ang halimaw na una niyang kinatakutan. Bigla, hinablot nito ang sketchpad mula sa kanyang mga kamay. Ang pagkilos ay napakabilis at marahas. Magnanakaw ka ba? Umalingaw ang boses nito sa buong silid, puno ng lason at pagdusta. Bukod sa pagiging pakialamera, isa ka rin palang magnanakaw. Bakit mo pinapakialaman ang mga personal na gamit ng asawa ko? Napaatras si Ara, ang saya sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit at gulat. Hindi po, sir. Nakita ko lang po kasi. Kasi ano? Kasi wala kang karapatan. Isa kang hamak na katulong. Huwag na huwag mong ilalagay ang madumi mong mga kamay sa mga gamit niya. Sa sobrang galit, iwinasiwas ni Dante ang kanyang kamay na para bang itinataboy siya. Sa pagkilos na iyon, naitulak siya. Hindi ito malakas, ngunit nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay nagkabuhol-buhol. Napasigaw siya nang maramdaman niyang bumagsak siya paatras. Isang matalim na sakit ang biglang kumalat sa kanyang ulo nang ang likod nito ay tumama sa matigas na gilid ng isang mababang mesang gawa sa kahoy. Ang huling nakita niya ay ang nagulat at nanlalaking mga mata ni Sir Dante. Ang tunog ng kanyang sigaw ay tila lumayo at ang matingkad na ilaw ng library ay dahan-dahang nilamon ng isang kumakalat na kadiliman. Pagkatapos wala na. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ni Dante. Ang tunog ng pagtama ng ulo ni Ara sa gilid ng mesa ay umalinggaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa kaysa sa sigaw nito. Ang imahe ng katawan nitong walang buhay sa sahig, na may bahid ng dugo na unti-unting kumakalat sa kanyang buhok, ang nagpamanhid sa kanyang buong sistema. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay biglang namatay na para bang binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig. Ang ipinalit dito ay isang uri ng takot na hindi niya panaramdaman kailanman. Isang dalisay at nakakaparalisang takot. Ah! Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang basag na tunog. Sa tatlong mabilis na hakbang, nasa tabi na niya ito. Lumuhod siya, nanginginig ang mga kamay habang inaangat ang ulo nito. Ara, gumising ka. Walang sagot. Ang mukha nito ay maputla. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagsisisi. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya si Ara, ang katawan nito ay napakagaan at malambot sa kanyang mga braso, at tumakbo palabas ng library. Manang Tess! Ihanda mo ang sasakyan. Bilis, sigaw niya, ang boses ay puno ng otoridad na ngayon ay nababahira ng desperasyon. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang 10 minuto sa buhay ni Dante. Nakaupo siya sa likod, yakap si Ara, habang walang tigil na bumubulong. Patawad. Ara, patawad, gumising ka, parang awa mo na. Ang kanyang mamahaling suwit ay nabahira na ng dugo nito, ngunit wala siyang pakialam. Sa ospital, habang hinihintay niya sa labas ng emergency room, para siyang isang leon na nakakulong sa haula. Pabalik-balik siya sa paglalakad, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na ipinapaalala ang kanyang kalupitan, ang kanyang kawalan ng kontrol. Siya ang may kasalanan nito. Siya lang. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa pribadong silid kung saan inilipat si Ara, nadatnan niya itong mahimbing na natutulog. Sabi ng doktor ay minor concussion lang daw, kailangan lang ng pahinga. Ngunit para kay Dante, ang nakahigang babae sa kama ay isang buhay na testamento ng kanyang pagkakamali. Umupo siya sa silyang katabi nito at pinagmasdan ito. Ang puting benda sa ulo nito ay isang malaking kontradiksyon sa maitim nitong buhok. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang ilang hibla na nakalawit sa mukha nito. Napakakinis ng balat nito. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang isang kahinaan na hindi niya inaasahan. Patawad, muli niyang bulong, sa pagkakataong ito ay puno ng isang sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi niya sa nangyari kay Ara ay humalo sa matagal na niyang pagsisisi sa nangyari kay Isabela. Paulit-ulit niyang sinasaktan ang mga taong dapat ay inaalagaan niya. Ilang oras siyang nanatili roon, nakaupo lang, binabantayan ang bawat paghinga nito.
Dahan-dahan, naimulat ni Ara ang kanyang mga mata. Una ay pagkalito, pagkatapos ay takot nang makita siya nito. Agad itong napaurong sa kama. Huwag kang matakot, sabi agad ni Dante, ang boses ay malumanay, isang bagay na kahit siya ay hindi sanay marinig mula sa sarili. Nasa ospital ka. Anong nangyari? Tanong nito, hawak ang masakit na ulo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Naitulak kita. Kasalanan ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Dante na magagalit ito, iiyak o susumbatan siya. Ngunit wala. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay puno ng tanong. Bakit po kayo ganoon kagalit? Mahinang tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Dante. Ito na siguro ang pagkakataon. Ang sketchpad na iyon kay Isabela iyon. Sa asawa ko. Nagsimula siyang magkwento. Ikiniwento niya ang tungkol kay Isabela, ang pagmamahal niya rito, at ang araw na nag-away sila. Sinabihan ko siya ng mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Sinabi kong masama siyang ina. Pagkatapos umalis siya. Nag-drive siya ng mabilis. At naaksidente siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Dante, isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 5 taon. Kasalanan ko kung bakit siya namatay, Ara. Kaya naging ganito ako. Itinayo ko ang mga pader na ito para hindi na ako muling makasakit at para hindi na ako masaktan. Pero nabigo ako. Tumingin siya sa benda sa ulo ni Ara. Nasaktan na naman kita. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Ara. Umiling ito. Hindi niyo po kasalanan ang nangyari sa kanya, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. At ang nangyari sa akin aksidente lang po yun. Sa mga simpleng salitang iyon, isang malaking bato ang tila natanggal sa dibdib ni Dante. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya hinusgahan. May isang taong umunawa sa kanya. Ang namuong koneksyon sa pagitan nila sa silid ni Leo ay muling bumalik, mas malakas, mas totoo. Pagkatapos siyang ma-discharge, sabay silang bumalik sa mansyon. Sa biyahe, may isang bagong pag-unawa sa pagitan nila. Isang marupok na kapayapaan. Ngunit pagpasok nila sa pinto, ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag. Sinalubong sila ni Manang Tess, ang mukha ay nag-aalala. Sir, may bisita po kayo. Kanina pa po nag-aantay. Sino? Kunot noong tanong ni Dante. Mula sa sala, isang lalaki ang lumitaw. Mga 50 anyos, may payat na pangangatawan, at mga matang puno ng pagod ngunit may kislap ng determinasyon. Nakatingin ito ng diretsyo kay Ara. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ng lalaki ang mga mata nito pamilyar. Anak ti. Sabi ng lalaki, ang boses ay nanginginig at basag. Ara, ako ito. Ang papa mo. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Si Ara, na kanina lang ay mahina, ay biglang nagkaroon ng lakas. Papa. Tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Ang iyak ng pananabik at saya ay umalinggaw sa buong mansyon. Papa. Buhay ka. Saan ka nanggaling? Nakatayo lang si Dante sa gilid, pinapanood ang madamdaming eksena. Ngunit hindi saya ang nararamdaman niya. Kundi pagdududa. Ang ama ni Ara. Nagpakita pagkatapos ng 10 taon? Sa mismong araw na ito. Masyadong malaking koinsidensya. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, humiwalay si Ricardo, ang ama ni Ara, at tumingin kay Dante. Naglakad ito palapit, iniwan si Ara nakausap si Manang Tess. Inilahad nito ang kamay. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Ginis Imperial. Ricardo Reyes nga pala. Tinanggap ni Dante ang kamay, ang mga mata niya ay matamang nagsusuri. Dante. Bago tuluyang umalis si Ricardo para mag-usap sila ni Ara sa hardin, lumapit itong muli kay Dante. Sa paraang hindi mapapansin ni Ara, bumulong ito sa kanya. Ang boses nito ay mababa at puno ng isang nakatagong kahulugan. Sayang ang asawa mo. Nabalitaan ko. Masyadong mabilis magpatakbo ng sasakyan. Huminto ito saglit at isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi nito. Lalo na kung may konting tulong. Maninigas si Dante sa kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang mga salitang iyon may konting tulong.
Iyon, o isang katulad na parirala, ang eksaktong sinabi ng investigador noon nang sinuri nila ang preno ng sasakyan. Isang posibilidad na hindi nila napatunayan at isinantabi na lang. Paano nalaman ni Ricardo iyon? Para kay Ara, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang pagbabalik ng kanyang ama, si Ricardo, ay ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang nasirang buhay. Ang bawat umaga ay puno na ngayon ng kahulugan. Sabay silang nag-aagahan sa kusina ng mga katulong bago siya magsimula sa kanyang mga gawain. Kinukwentuhan siya nito tungkol sa mga pinagdaanan nito sa loob ng 10 taon, mga kwento ng hirap, pagtitiis, at walang sawang paghahanap sa kanya at sa kapatid niyang si Miguel. Malapit na, anak, sabi nito isang umaga, habang hawak ang kanyang mga kamay. May mga lead na ako kung nasaan si Miguel. Kaunting tiis na lang at magkakasama na tayong muli. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Ara. Ang pag-asang matagal na niyang itinatago sa isang lumang litrato ay bigla na lang naging abot kamay. Sa gitna ng kanyang kaligayahan, hindi niya halos napapansin ang unti-unting pagbabago sa mansyon. Si Sir Dante, na sa loob ng isang maikling panahon ay nagpakita ng kabaitan at kahinaan sa ospital, ay muling naging isang estatwang yelo. Mas malala pa kaysa dati. Hindi na siya nito tinitingnan, hindi na kinakausap. Kung magkakasalubong sila sa pasilyo, ito ang unang mag-iiwas ng tingin, ang mukha ay isang blankong pader na walang mababasang emosyon. Normal lang yan, anak, payo sa kanya ng kanyang ama nang ikwento niya ito. Ganyan ang mga mayayaman. Mabait lang kapag may kasalanan sila at kailangan nilang pag-aanin ang kanilang konsensya. Pagkatapos nyon, balik na ulit sa dati. Ginagamit ka lang niya. Huwag kang magpapalin lang. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Ara, kahit pilit niyang iwinawaksi. Naaalala niya ang sinseridad sa mga mata ni Dante sa ospital. Ngunit ang lamig nito ngayon ay mas nakakakumbinsi. Siguro nga, tama ang papa niya. Siguro nga ay isa lamang siyang paraan para mabawasan ang bigat na pasan-pasan nito. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala sa pagdating ni Beatrice. Mas madalas na itong bumisita ngayon, at ang mga mata nito ay laging nakatuon sa kanya na para bang isa siyang peste. Ngunit ang mas ipinagtataka ni Ara ay ang tila pagiging malapit nito sa kanyang ama. Ilang beses niya silang nakitang nag-uusap sa hardin, ang mga boses ay pabulong at seryoso. Inaalam ko lang kung paano kanila tratuhin dito, anak, paliwanag ni Ricardo. Siya ang business partner, di ba? Sinisigurado ko lang na hindi ka inaapi. Ang paliwanag ay lohikal, ngunit may isang maliit na boses sa isip ni Ara na nagsasabing may mali. Isang hapon, habang naglilinis siya sa sala, pumasok si Beatrice na parang isang bagyo. Ikaw, turo nito sa kanya. Samahan mo ako sa taas. Tulungan mo akong hanapin ang hikaw kong nalaglag yata sa guest room. Walang imik na sumunod si Ara. Habang naghahanap sila, aksidenteng kinabitawan ni Beatrice ang kanyang mamahaling handbag malapit sa pinto ng silid ni Ara. Naku, ang clumsy ko. Pakilagay na lang muna sa loob ng kwarto mo, iha. Baka may matapakan pa akong gamit dito. Nag-aalangan man ay sumunod si Ara. Kinuha niya ang mabigat na bag at maingat na inilapag sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Beatrice mula sa guest room. Never mind, I found it, akin na ang bag ko, sabi nito, kinuha ang bag mula sa silid ni Ara at mabilis na umalis ng walang pasasalamat. Hindi na lang ito pinansin ni Ara. Sanay na siya sa ugali ni Beatrice. Ang gabi ng kabayaran ay dumating nang hindi niya inaasahan. Nasa kusina siya, tinutulungan si Manang Tess, nang marinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Sigaw ni Beatrice. Nawawala. Oh my God, it's gone. Ang kwintas ko. Nagkatinginan sila ni Manang Tess bago sila nagmamadaling umakyat. Sa sala, naabutan nila si Beatrice na parang histerikal. Si Sir Dante ay naroon, sinusubukang pakalmahin ito. Ang kanyang ama, si Ricardo, ay nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ni Dante. Ang diamond necklace na bigay sa akin ni Daddy. Ang isusuot ko sana sa party. It was in the bag. Sigurado akong nandito lang iyon kanina, sabi ni Beatrice, bago tumingin ng diretsyo kay Ara, ang mga mata ay nanlilisik. Siya ang huling humawak ng bag ko. Nakita ko siya.
May kinuha siya sa loob. Hindi po totoo yan, agad na tanggi ni Ara, ang puso niya ay nagsimulang kumabog sa kaba. Isinilid ko lang po ang bag ninyo sa kwarto ko gaya ng utos ninyo. Si! Inaamin niya. Pumasok siya sa kwarto niya dala ang bag ko. Siya ang kumuha, patuloy ni Beatrice. Tumingin si Ara kay Sir Dante, naghahanap ng tulong, ng pag-unawa. Ngunit ang mukha nito ay hindi mabasa. Beatrice, calm down. Baka naman ni. No. I'm sure of it, jeet ni Beatrice. Halughugin niyo ang kwarto niya. Diyan lang natin makikita yan. Tama si Bea, biglang sabat ni Ricardo, ang boses ay malungkot. Para magkaalaman na at malinis ang pangalan ng anak ko, payag akong halughugin niyo ang gamit niya. Parang sinaksak si Ara sa sinabi ng kanyang ama. Tumingin siya rito, hindi makapaniwala. Walang nagawa si Dante kundi sumang-ayon. Pinangunahan ni Beatrice ang paghalughog, kasunod si Dante at ang kanyang ama. Pumasok sila sa maliit na silid ni Ara. Ang puso ni Ara ay parang pinipiga. Ito ang kanyang munting santuwaryo at ngayon ay nilalapastangan ito. Kinalkan ni Beatrice ang lahat. Ang aparador. Ang mga damit. Hanggang sa marating nito ang unan ni Ara. Itinaas nito ang unan. At doon, sa ilalim, kumikinang sa ilaw ang isang kwintas na diamante. Huminto ang mundo ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Aha! What did it tell you? Tili ni Beatrice, dinampot ang kwintas na parabang isang tropeo. A thief! Isang magnanakaw ang pinapasok mo sa bahay mo, Dante. Hindi akin yan. Bulong ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Dante, ang kanyang huling pag-asa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yan. Pakiusap di. Ang kanyang mga mata ay nagsumamo. Hinintay niya itong magsalita, ipagtanggol siya, alalahanin ang kanilang usapan sa ospital. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang naguguluhan, isang mukhang napunit sa pagitan ng pagdududa at ng isang bagay na mas madilim, isang takot na hindi maintindihan ni Ara. Ang banta ng kanyang ama ay malinaw na umalinggaw sa isip ni Dante. Sa huli, ang mga mata ni Dante ay tumigas. Ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan ay naglaho, napalitan ng isang malamig at pinal na desisyon. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang taong minsan niyang nakausap ng tapatan, kundi bilang isang amo na nagpaparusa sa isang hamak na alipin. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa pagkakabagok ng kanyang ulo. Huwag ka nang magpapakita pa. Umatras siya, napailing, hindi matanggap ang narinig. Sir, pakiusap ti. Ngunit tumalikod na ito. Ang kanyang ama ay yumuko, ang mukha ay nagpapakita ng sukdulang pagkadismaya, isang pag-arte na perpekto. Si Beatrice ay nakangisi, isang ngisi ng tagumpay. Nawalan na ng lakas si Ara. Para siyang isang manika na pinutulan ng tali. Hindi na siya nag-abalang mag-empake. Wala nang saysay ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, naglakad sa pasilyo, at bumaba sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis. Naglakad siya palabas ng pinto, palabas ng gate. Walang pera. Walang matutuluyan. Walang kaibigan. Ang ama na akala niya isagot sa kanyang mga dalangin ay ang mismong nagbaon sa kanya sa lupa. Ang lalaking pinaglagakan niya ng isang munting pag-asa ay ang mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Lahat ay nawala. Naglalakad siya sa madilim na kalsada sa labas ng mansyon, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng kotseng dumaraan ay lumalabo sa kanyang mga mata dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Bigla, isang matinding pagkahilo ang naramdaman niya. Ang lupa ay tila umuuga sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ingay ng kalye ay humina at naging isang ugong na lang. Napasandal siya sa isang pader, hinahabol ang kanyang hininga. Manlalabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ay naging mga malabong tuldok. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at maruming semento, isang huling naisip ang pumasok sa kanyang isipan. Miguel. Pagkatapos, nilamon na siya ng kadiliman. Ang mansyon ay muling naging isang malamig at malawak na puntod. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa dati.
Umalis na si Beatrice, tagumpay sa kanyang mga labi. Umalis na rin si Ricardo, nag-iwan ng isang perpektong pagganap ng isang amang nadismaya. Ngunit para kay Dante, ang tagumpay ay lasang abo. Habang nakatayo siya sa gitna ng sala, ang imahe ni Ara, ang mga mata nitong puno ng luha at pagmamakaawa, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitiwan niya, "Umalis ka sa pamamahay ko," ay umalingaw sa kanyang tenga, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang hatol sa sarili niyang kahangalan. May mali. Isang boses sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang sumisigaw na may mali. Hinayaan niyang talunin ng takot ang kanyang kutob. Hinayaan niyang manipulahin siya ng isang lalaking ngayon niya lang nakilala. Umupo siya sa kanyang opisina, sinubukang magtrabaho, ngunit ang mga numero sa kanyang harap ay lumalabo. Ang tanging malinaw ay ang mga huling salita ni Ricardo na ibinulong sa kanya, lalo na kung may konting tulong. Isang kasinungalingan. Isang banta. Isang susi. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. "Santos," sabi niya pagkasagot sa kabilang linya. "May trabaho ako para sa iyo." "Ano yon, sir?" sagot ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Isang pangalan. Ricardo Reyes." Sabi niya ama siya ng dati kong kasambahay. "Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya." Lahat. Bawat koneksyon, bawat utang, bawat kasinungalingan. Gusto kong malaman ang bawat maduming sikreto na itinatago niya. "I'll pay double. I need it fast." Pagkababa ng telepono, isang determinasyon ang pumalit sa kanyang pagdududa. Hindi na siya magiging isang manonood sa sarili niyang buhay. Kinabukasan, habang hinihintay niya ang ulat ni Santos, dumating si Beatrice sa kanyang opisina, nakangiti na parang isang reyna. "So, darling, isn't it better now? Mas payapa na ang bahay mo." "I told you she was bad news," sabi nito habang umuupo sa silyang nasa tapat niya. "Saan mo narinig na sa Tagaytay Ridge na aksidente si Isabela?" Diretsahang tanong ni Dante, ang mga mata ay matalim na nakatitig dito. Natigilan si Beatrice. "What? Ugh. I don't know." "Sa balita siguro." "It was a long time ago." "Hindi yon lumabas sa balita," kalmadong sabi ni Dante, ngunit ang bawat salita ay may bigat. "Ang tanging report ay along the highway. Ang eksaktong lugar kung saan nahulog ang kotse, ako lang, ang mga pulis, at ang mga investigador ang nakakaalam." "So, I'll ask you again, Beatrice. Saan mo narinig?" Ang kulay sa mukha ni Beatrice ay biglang nawala. Nag-iwas ito ng tingin. I must have misremembered. "Siguro, ikaw ang nagsabi sa akin noon." "Hindi ako nagkukwento ng detalye tungkol sa aksidenteng iyon. Lalo na sa'yo." Tumayo si Dante, ang kanyang anino ay bumalot kay Beatrice. "May alam ka ba na hindi ko alam?" Biglang tumayo si Beatrice, halatang nataranta. "Of course not, Dante. You're being paranoid. Kailangan ko nang umalis. I have a meeting." Mabilis itong lumabas ng opisina. Ang pagmamadali nito ang nagsilbing kumpirmasyon. Kinagabihan, dumating ang tawag ni Santos. "Sir, may nakuha na ako," sabi nito sa kabilang linya. Ang pangalang Ricardo Reyes ay totoo. Ngunit hindi lang siya isang simpleng probinsyano. Dati siyang may-ari ng Reyes Construction. Isang maliit na kumpanya na nakalaban ng Imperial Group sa isang bidding para sa isang malaking government project 20 years ago. Naniga si Dante. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama. Ang kumpanyang pinabagsak ng papa? Eksakto, sir. Pagkatapos bumagsak ng kumpanya, nagkawatak-watak ang pamilya ni Ricardo. Nawala ang asawa. Ang mga anak ay napunta sa kung saan-saan. At si Ricardo, nawala na parang bula. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Dante. "Santos, may isa pa. Ang aksidente ng asawa ko, 5 taon na ang nakalipas." "May mekaniko ba si Ricardo?" Isang tauhan na mapagkakatiwalaan. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. "Meron, sir. Isang ahente namin ang nakausap ang mga dati niyang trabahador. May isa, si Mang Lando. Ang pinakamatagal at pinakaloyal niyang mekaniko.
Nawala rin siya matapos bumagsak ang Reyes Construction. Pero may nakapagsabi, nagtatago raw siya ngayon sa isang talyer sa Tondo. Hanapin mo siya. Dalhin mo sa akin, utos ni Dante, ang boses ay malamig na parang yelo. Kinabukasan, dinala sa kanya si Mang Lando. Isang matandang lalaki na payat at kuba na, ang mukha ay puno ng takot. Sa loob ng isang abandonadong bodega, hinarap siya ni Dante. Hindi ko kailangan ng paligoy-ligoy, simula ni Dante. Ang preno ng kotse ni Isabela Imperial. Ikaw ang gumawa. Napaiyak ang matanda. Hindi ko po ginusto yon, sir. Pinilit lang po ako ni Boss Ricardo. May utang na loob po ako sa kanya. Sabi niya, pananakot lang daw. Para lang daw po magkaaberya, hindi para pumatay. Sa pag-amin na iyon, isang nag-aalab na galit ang sumabog sa dibdib ni Dante. Ang galit na ito ay hindi na para kay Isabela o sa sarili niya. Ito ay para kay Ara. Ang babaeng ginamit bilang bala sa isang digmaang hindi niya alam. Ang babaeng isinakripisyo ng sarili niyang ama para sa isang madilim na paghihiganti. Nasaan si Ara? Tanong ni Dante kay Santos. Ibinigay sa kanya ang address. Isang maliit at sira-sirang apartment sa isang eskinita sa Caloocan. Habang nagmamaneho siya papunta roon, isang bata ang biglang nagsalita mula sa likod. Daddy, where are we going? Napapreno si Dante. Si Leo. Nakalimutan niyang nasa backseat pala ito, naglalaro sa kanyang tablet. Siguro ay nakatulog ito kanina at sumunod sa kanya sa kotse nang hindi niya namamalayan. Pupuntahan natin si Ate Ara mo, sabi ni Dante, ang puso ay biglang kumabog. Siguro'y ito ang tama. Kailangang makita ni Leo ang katotohanan. Pagdating nila, sinabi niya kay Leo na maghintay sa kotse. Kumatok siya sa pinto ng apartment. Binuksan ito ng isang babaeng mukhang pagod at nanlulumo. Si Ara. Ang mga mata nito ay namumugto, ngunit nang makita siya, napalitan ito ng gulat at takot. Sir Dante. Anong ginagawa niyo rito? Pumasok ka, anak. Sino yan? Isang boses ang narinig mula sa loob. Lumabas si Ricardo, at nang makita si Dante, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oh, yan is Imperial. Nagbago na ba ang isip mo? Kukunin mo na ba ulit ang magnanakaw mong katulong? Hindi pinansin ni Dante ang pang-iinsulto. Pumasok siya sa loob, ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa buong silid. Tumingin siya ng diretso kay Ara. Ara, pinapunta ako rito ng katotohanan. Nagsimula siyang magsalita. Kalmado. Metodikal. Inilatag niya ang lahat. Ricardo Reyes, simula niya, o mas kilala bilang ang dating may-ari ng Reyes Construction. Isang kumpanyang pinabagsak ng pamilya ko 20 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nawala na ang ngiti. Ang aksidente ng asawa ko, patuloy ni Dante, ang boses ay nagsimulang tumaas. Paano nalaman ni Beatrice ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari, Ricardo? Kayo ang nag-usap, hindi ba? Ikaw ang nagbigay ng detalye. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi ni Ricardo. Talaga, tanong ni Dante, isang mapanganib na kislap ang nasa kanyang mga mata. Kung gayon, baka kilala mo si Mang Lando? Ang tapat mong mekaniko. Kausap ko lang siya kanina. Inamin niya ang lahat. Ang pagputol sa preno ng kotse ng asawa ko. Sa utos mo. Sa puntong iyon, parang gumuho ang mundo ni Ara. Napatingin siya sa kanyang ama, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Papa, totoo ba? Sumabog na sa galit si Ricardo. Totoo. At kulang pa iyan sa ginawa ng pamilya ninyo sa akin. Sinira ninyo ako. Sinira ninyo ang buhay ko. Dapat lang sa asawa mo iyon. At ikaw, turo niya kay Ara, isa ka lang kasangkapan. Isang tangang bata na madaling utuin para makapasok ako sa pamamahay niya. Wala kang kwenta. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Ara. Napahagulgol siya. Cornered at wala nang itatago, nagdilim ang paningin ni Ricardo. Kailangan niyang makatakas. Nakita niya ang bahagyang nakabukas na pinto. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo siya palabas. Ngunit sa kanyang pagtakbo, nakita niya si Leo na lumabas na pala ng kotse at papalapit sa pinto, marahil ay narinig ang sigawan.
Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Ricardo ang bata. Itinutok niya ang isang piraso ng basag na bote na nakuha niya mula sa isang basurahan sa liig ni Leo. Napatingin si Dante at Ara sa labas. Ang kanilang mga puso ay tila huminto sa pagtibo. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Ricardo, ang mga mata iligaw at desperado, habang hinihila pa atras ang nanginginig at umiiyak na si Leo. Isang maling galaw, mamamatay ang batang to. Para kay Dante, ang mundo ay huminto at lumiit. Ang tanging nakikita niya ay ang kumikinang na piraso ng basag na bote na nakatutok sa liig ng kanyang anak. Ang anak niya. Ang kaisa-isang bagay sa mundo na ipinangako niyang proprotektahan. At nabigo siya. Ang multo ng kanyang nakaraan, sa katauhan ni Ricardo, ay bumalik para kunin ang lahat sa kanya. Nanigas ang kanyang mga panga, ang dugo niya ay kumukulo sa galit at takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sumugod, na durugin si Ricardo. Ngunit alam niyang isang maling galaw lang, isang hakbang na masyadong mabilis, at matutuloy ang banta nito. Huwag, bulong niya, hindi lang kay Ricardo, kundi sa sarili niya. Sa tabi niya, nakita niyang nanigas din si Ara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong panginginig at sakit. Ang ama na inakala niyang nawala ay isang halimaw pala. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay isang demonyo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kislap ng determinasyon ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ang nakakakilala sa halimaw na iyon. Papa, nagsimula si Ara, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nagulat si Ricardo, hindi inaasahan na magsasalita ito. Huwag kang lalapit, sigaw ni Ricardo, idiniin palalo ang buhok kay Leo na napaiyak na sa takot. Hindi ako lalapit, sagot ni Ara, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Gusto ko lang malaman kumusta na po si Mama. At si Miguel. Ang kapatid ko. Sinabi niyo pong hahanapin natin siya. Ang tanong ay tila isang malakas na suntok kay Ricardo. Ang pagbanggit sa kanyang asawa at nawawalang anak ay nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang bagsik, napalitan ng isang saglit na sakit at pagsisisi. Wala kang pakialam doon. May pakialam ako, Papa. Dahil pamilya ko sila. Pamilya natin sila. Sila ang sinira ninyo nang pinili niyo ang paghihiganti kaysa sa amin, lumakas ang boses ni Ara, hindi sa galit, kundi sa pait. 10 taon, Papa. 10 taon akong umasa. 10 taon kong hinawakan ang litrato namin, nangangarap na mabuo tayong muli. Pero ang lahat pala ay kasinungalingan. Ginamit niyo ang pagmamahal ko sa pamilya para sirain ang pamilya ng iba. Nawala ng balanse si Ricardo. Hindi sa pisikal kundi sa emosyonal. Ang mga salita ni Ara ay tumatago sa pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 20 taon. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Ang kanyang pagkakahawak kay Leo ay bahagyang lumuwag. Iyon lang ang kailangan ni Dante. Sa bilis na hindi niya akalaing taglay niya, sumugod siya. Hindi niya inatak si Ricardo. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Leo. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang isang panangga, sinunggaban ang anak, at gumulong sila palayo sa sahig, papalayo sa panganib. Daddy, sigaw ni Leo, yumakap ng mahigpit sa kanyang leg. Natuliro si Ricardo. Bago pa man siya makabawi, ang mga sirena ng pulis ay umalinggaw na sa eskinita. Si Santos, na nag-aabang sa malayo, ay tumawag na pala ng backup. Wala nang matatakbuhan si Ricardo. Napaluhod na lang siya sa sahig, isang talunang lalaki na nilamon ng sarili niyang pagkamuhi. Habang inaaresto ng mga pulis si Ricardo, niyakap ni Dante si Leo. Mahigpit. Na para bang sa pagyakap na iyon ay mabubura niya ang lahat ng takot na naramdaman ng anak. Mula sa kanyang balikat, nakita ni Dante si Ara, nakatayo sa may pintuan, umiiyak ng tahimik habang pinapanood ang pag-alis ng kotseng lulan ang kanyang ama. Isa na naman siyang ulila. Kinuha ni Dante ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Si Beatrice Sandoval, sabi niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Accomplice sa isang kaso ng attempted murder at kidnapping. Kausapin mo ang piskal. Tapusin mo na to. Makalipas ang ilang araw, ang alinggaw ng eskandalo ay unti-unting humupa. Ang mansyon ay malinis na sa mga multo ng nakaraan, ngunit ang katahimikan ay nananatili. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, dinala ni Dante si Ara sa isang lugar na malayo sa lungsod.
Isang tahimik na dalampasigan kung saan ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang huni ng hangin. Naglakad sila sa buhanginan, walang nagsasalita. Ang kulay kahel na kalangitan ay isang perpektong salami ng magkahalong emosyon sa kanilang mga puso. Sa wakas, huminto si Dante at humarap kay Ara. Ara, panimula niya, ang boses ay malayo sa pagiging dominante. Ito ay puno ng isang kababaang loob na ngayon lang narinig ni Ara. Walang sapat na salita para sabihing nagsisisi ako. Patawad. Hinintay niya ang sagot nito, ngunit nanatili lang itong nakatingin sa dagat. Patawad dahil naging duwag ako, patuloy niya. Patawad dahil hinayaan kong talunin ang takot at pride ko ang tama. Patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. At patawad dahil sinaktan kita. Dahan-dahang lumingon si Ara sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado na para bang ang alon ng dagat ay hinugasan na ang lahat ng sakit. Lahat tayo ay may sugat, Dante. Ang mahalaga ay kung paano natin ito pinipiling paghilumin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Gusto kong magsimula. Kung papayagan mo ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi bilang amo mo, hindi bilang isang taong may utang na loob sa'yo. Kundi bilang isang lalaking nagkamali. At isang lalaking nagmamahal sa'yo. Sa pag-amin na iyon, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Dahan-dahan tumango siya. Inabot ni Dante ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Ara sa simula, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang kasunduan na mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang 6 na buwan. Ang dalampasigan ay ganoon pa rin, ngunit ang lahat ay nagbago na. Isang masayang tawa ng bata ang umalinggaw sa hangin. Tumatakbo si Leo sa dalampasigan, hinahabol ang mga alon, ang mukha'y puno ng purong kaligayahan na hindi pa nakikita ni Dante kailanman. Nakaupo sa isang picnic blanket sina Dante at Ara, magkatabi. Ang mga braso ni Dante ay nakaakbay kay Ara, habang ang ulo naman ni Ara ay nakasandal sa kanyang balikat. Payapa. Kontento. Mukhang masaya siya, sabi ni Ara, ang mga mata ay nagniningning habang pinapanood si Leo. Masaya tayo, pagtatama ni Dante, hinigpitan ang yakap dito at hinalikan ito sa noo. Tumingin si Ara sa kanya, ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Dante di. Esan? May tanong ako. Ano iyon? Huminga ng malalim si Ara, isang halo ng kaba at saya ang mababasa sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Dante at inilagay ito sa kanyang tiyan. Handa na ba kayo para sa bagong miyembro ng pamilya? Natigilan si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tumingin siya mula sa mga mata ni Ara, pababa sa kamay nilang nakapatong sa tiyan nito, at pabalik muli sa mga mata nito. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Isang ngiting puno ng pag-ibig, pasasalamat, at isang walang hanggang pag-asa. Isang tunay na simula. Sige, heto na ang huling bahagi. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagpapatawad ni Ara at Dante. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit, kinilig, at umasa para sa kanila. Naging bahagi kayo ng bawat pagpatak ng kanilang luha at bawat pagngiti ng kanilang mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang lahat ng tao, gaano man kayaman o kahirap, gaano man kalakas o kahina, ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit ipinapaalala rin ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong sitwasyon, kundi sa kakayahang umunawa, magtiwala at higit sa lahat, magpatawad. Ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na muling buksan natin ang ating mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Ara at Dante? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Ang inyo pong lingkod at manunulat, nagpapaalam.